Ang 1 Corinthians chapter 10, verses 23 to 24 and 31. Okay? 1 Corinthians chapter 10, sabayan mo ako? 1 Corinthians chapter 10, verses 23 to 24 and 31. The believer's freedom. I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. No one should seek their own good, but the good of others. So whether you eat or drink, or whatever you do it for the glory of God. Praise be to God. Maupunan po tayo. Amen. May konting dagdag doon sa base text na ginagamit po ni Pastor Rico, no? There are so many people na ayaw po nila maging Kristiyano. Okay? Ay, ayaw ko maging born again. Bakit? Ang daming bawal. Bawal ang pumunta sa party. Bawal ang ganitong mga salita. Bawal ang ganito ganyan. Bawal ang ganitong pananamit. Ang daming bawal. Kaya ayaw nila maging born again Christian. Yun ang mga naririnig po natin sa napakaraming mga unbelievers na sinisharean po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Pero sabi nga dito, no, bakit dito ang title niya, The Believer's Freedom? So may freedom naman pala kapag ikaw ay believer na ng Lord. Amen? So wag mong isipin na, oo nga, no, totoo yata yung sinasabi nila, na-conform ka naman. Pero sabi nga, there is freedom. Ang pinagkaiba nga lang, diba, doon sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang pinagkaiba lang, pag ikaw ay anak na ng Panginoon, you are now a new creation. Amen? Ano bang pinagkaiba mo ngayon? Nakikita mo na ba? May pinagkaiba ka ba doon sa mga taong tumanggap sa Panginoon at ang taong wala pang Panginoon sa buhay? Sa buhay mo kaya, tinan mo kaya ang buhay mo. If you try to assess your life right now, meron ka na bang pinag-iba? May pinagbago na ba? We have heard a testimony na naging thankful sila sa Panginoon kasi binabago sila ng Panginoon. Amen. So, I pray na yung buhay din po natin ay ganoon. May freedom. Okay, may freedom sa pagiging Christian. Ang pinagkaiba nga lang, there are things na ayaw po ng Panginoon na gagawin natin sapagkat mapapahamak tayo. Amen. Amen? Mapapahamak yung kaluluwa natin. If we go party, yes, we can go party. Diba? Katulad po doon sa pinag-aralan natin with Pastor Rico, wala namang nagbabawal sa'yo. Pero mamili ka anong klase ng party ang pupuntahan. And if you go to that party, be sure that you will be a blessing. Amen? So pwede naman kung anong pang gagawin natin. As long as it is in accordance with the law, the Word of God. Yun lang po yung pinagkaiba ng isang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Tingnan po natin yung short review lamang sa discuss po ni Pastor Rico. Okay. Yung pong sa review. Okay. So last week po, tinalakan ni Pastor yung tungkol po sa cyber grace. Sabi po doon, as Christians, we should behave online. Ini-apply na po ba natin ito? Amen. Amen. Nagbe-behave na po ba tayo online? Amen. Kasi before, iba yung mga postings natin, di ba? Kung ano-ano na yung maisip, sige, bana, post agad. Kung ano makita, post agad. Pero unti-unti, kung nakikita natin yung wall natin, may pagbabago na ba? Amen. Sapagkat yan po ay through the power of God. And we have to guard our mind. Okay, so sabi doon sa teaching, guard natin dito. Bakit ito yung battlefield? Dito lagi tayo talagang nilalabanan ni Satan, ina-attack ng ating kaaway. Yung ating pong isip, dapat lagi pong nakaguard yan. Lagi suot ang helmet. Amen? Okay, now, next point, sabi nga, two sides ang nakikita natin through the postings in social media, the intention and the appreciation side. Okay, yung intention, okay, kung ano yung intention niya, bakit niya pinost yun, at paano din natin siya na-appreciate. In doing so, we must check our hearts. Okay, baka naman talagang intention niya ay talagang mag-glorify lang ang Panginoon. Yung nga lang, nag-judge na tayo agad. Diba? How we appreciate it. Okay, minsan mali na talaga yung ating appreciation, kaya naman tayo yung nagkakasala. Ang motibo niya, malinis. Ikaw na nakita mo yung post, nag-isip ka ng hindi maganda, ikaw yung nagkasala. Amen. So we must check our hearts through our intentions as well while posting anything on
Facebook, Twitter, at kung ano-ano pa yung mga accounts na meron po tayo. For today, we'll be talking all about social networking. Lahat tayo gumagamit ng web, ng networking na ito. Amen? Sino dito wala pang Facebook aside from Pastor Greg? Kasi wala talaga siyang Facebook. Kaya huwag kayo umasa na hanapin siya doon. Lahat meron. So, ibig sabihin, talagang lahat tayo ay involved in today's message of the Lord. So, ano po ba ang social networking? Bigyan po siya natin ng meaning. Sige po. Oh, hindi po. Ang meaning po. Ayan. Buti na lang yung asawa ko yung nakaupo doon, no? Baka talaga ang Panginoon eh. Amen. So sabi po dito, ang social networking, the use of dedicated websites and applications to interact with other users or to find people with similar interests. Ano ba ibig sabihin na salitang interact? Sige. Sige dong. Yan. Yan po yung aking lambing sa kanya, dudong. Okay. So sabi po, ang interact is to act in such a way as to have an effect on each other. So ibig sabihin, wag po natin isipin na once na mag-post tayo, wala lang. Minsan nagpo-post tayo, nagyan pa natin ang caption, wala lang. O diba? May mga ganun pa. Pero, doon po sa nakakakita, may effect po yun. Kaya we must always be careful as Christians kasi yung pong pinopost natin anything on Facebook, sa atin wala lang, pero sa kanila meron. Diba? May effect po yun. Kaya ka nga nag-post doon eh, kasi gusto mo magkaroon ng impact, gusto mo magkaroon ng effect doon sa mga tao, ka-Facebook mo, ka-Twitter mo, or whatever account you have. Okay. And secondly, sabi dito, to find, hindi po, balik po, okay, to find people with similar interests. Eh, kaya nga may mga group, like for example, the group of Young Adult Ministry. So lahat po ng mga young at heart, yun, mga members doon, kasi talaga namang mga para-parang sila ng interest, di ba? May iba-iba rin mga grupo, makita natin sa Facebook, napakaraming account na magkakapareho po sila ng interest. Kung ang mga Gabriela lang, ang walang Facebook account, pag-isipan natin yan. And then, gawa na, Brother Dens. Diba? Yun yung sinasabi natin, to find people with similar interest. Why? Kasi kung kapareho mo siya ng interest, maaaring talagang gaganahan ka na makipag-communicate, gaganahan ka na magpatuloy na sabihin niya po natin na mag-interact sa mga taong ito. Amen. So yun po ang ibig sabihin ng social networking. Sige po, press please. Sabi nga, social networking is not bad. Yes. Diba? In fact, for Christians, it provides a vast world to be used for evangelism. So wag po natin iisipin na talagang pag social networking bad agad. Hindi po. Actually, sabi nga, kung ilan ang Facebook friends mo, aba, napakaraming tao yun. Kanina, chinay ko, ilan na nga ba ang friends ko sa Facebook? Aba, nakita ko ang 2027, meron pa mga unapproved na 192 friend requests. Sabi ko, sino ba itong 2,000 na ito? Napakarami pala. But siguro nasa 100 lang yung talagang kilalang-kilala ko. Yung 2,000 na yun. Okay, mostly siguro yung mga students before, accept lang ng accept, ganun lang. So, maaaring yung iba, mga friends ng friends ko, nag-request, yung ganun. Just imagine kung gaano po kadami yung mga taong ka-interact natin through social networking. Kung tayo po mga Kristiyano, gagamitin po natin yon for evangelism. How many persons a day ang nalilift up natin? Amen? Maaring pag nag-post ka ng Word of God dyan, maaring meron dyan na medyo nanghihinaan spiritually. Pag nakita po nila yung post na yon, and para po pala sa kanila yon, maaring hindi para sa iyo, maaring para sa kanila, then you have ministered to that people through the use of social networking. Amen? So dapat ganun po yung buhay natin bilang Christians. Napakarami, di ba? Kung gusto mo mag-post ng mga pictures, di ba? Yung picture mo, okay, ano ba yun para magamit mo for evangelism? Okay, just think. Diba? Huwag lang yung puro face. Ay, ang ganda ko.
feeling beautiful. O, di ba? O, at paano yun? Christian ba yun? O, di ba? So, dapat yung mga post po natin, ay talagang nagpapakita na Kristiyano tayo. Talagang we are a new creation. Amen? That we are really sons and daughters of God. Amen. So, napakarami po. So, wag po kayo magsawa na mag-post na mga word of God. Amen? Wala mang nag-like dyan. Kasi minsan, check kung may nag-like ba? Ay, wala. Hindi na nga ako mag-post. Maaring hindi siya nag-like, pero maaring there is something na nag-impact na sa kanya. Hindi lang niya matanggap na natamaan siya ng salitang yun. Wala nga lang post doon na not like. Di ba? Wala ganun. Puro lang like, comment, share. Ganun lang. So, dapat po, ganun po ang buhay natin bilang Christian. It's a vast world talaga for evangelism. Okay? Mag-Facebook kayo at gamitin po natin itong way of evangelism. Sige po. Okay, sabi nga dito, meron kayong mga, ito ngayon yung mga famous na mga websites. Yung Facebook, Twitter, meron kayo. Okay, Tag, I was a member before. Tag, LinkedIn, blogs, Pinterest, ano pa ba? Napakadami mga scam and everything. So, napakarami pong mga social networks na ngayon ay talagang masasabi po natin in demand sa napakaraming tao. But today, as our subtopic, I want to talk to you, yun pong mga burdens and pitfalls of social networking. Kaya ano ba yung mga hindi maganda? Kasi nakita naman natin yung kagandahan nito na. Diba? Pero, syempre, pag may maganda, may pangit. Diba? Pag may advantage, may disadvantage, di ba? Pag may good, may bad. So, pag-usapan natin yung mga burdens and pitfalls of social networking. As I studied this, sinearch ko po kung ano po yung mga top 5, hindi maaaring nakalagay dyan, yung mga top 5 na websites na talaga ngayon kinahihiligan ng marami. And come to think of it, alam nyo din lahat, na ang number 1 is Facebook. Number 1 na ginagamit ng maraming tao ngayon is Facebook. Second po yung Twitter. Okay, may mga Twitter accounts dyan. Okay, pangatlo daw po doon yung LinkedIn. Apat yung Pinterest. At saka number 5 yung Google+. Yun po yung mga top 5 na mga websites na madalas pong binivisit ng marami. Just imagine, if all of us also are members of Facebook, talagang masasabi po natin na napakalaki ng influence nito sa buhay ng maraming tao. Diba dati may Friendster, pero hindi naman tayo nag-click. Pinalitan, may Friendster account ako dati, pero parang hindi man siya nag-click. Pero nung dumating sa Facebook, grabe yung pag-bulge ng mga member ng sinasabi po nating Facebook account. So, mostly, talaga, tingnan natin kung ano yung mga post natin doon. Ang number 1 burden doon is narcissism. Okay? Ano ba yung narcissism na yan? According to dictionary, it is an excessive interest in or admiration of oneself and one's physical appearance. Heavy. Okay? Pero doon yung word na excessive naman. Okay? Hindi naman sinabi na wag na tayong appreciate ng mga beauty na binigay ng Lord. Diba? That is a gift from God. Diba? Yung mga beauty na meron kayo ngayon, dapat din naman natin i-appreciate yan kasi ay gift. Pero dito, ang narcissism na sinasabi, yung excessive na talaga. Yung labis-labis na, yung sobra-sobra na everything na lang makikita sa wall mo, ang pagmumukha mo. Yung gano'n. Okay? May bagong ganito lang, sa Facebook, di ba? Wala na makita Facebook wall mo, is yung puro na lang ikaw ng ikaw ng ikaw. Yun po yung sinasabi nilang narcissism. Ano sinasabi ng psychology? Sabi po ng mga psychologists, ito daw po ay extreme selfishness with a grandiose view of one's own talents and cravings for admiration as characterizing a personality type. Okay? Talagang extreme. Extreme na talaga yon. Sakit na. Sakit na ng isang tao yung sobrang pagmamahal sa kanyang sarili. O diba? Sinabi namang mahalin mo yung sarili mo.
Diba? Pero yung sobra-sobra, anumang sobra ay hindi na maganda. Okay, nakakalaso na yon. Sabi nga, masyado ka lang selfish. Pag yung puro na lang ikaw ang nakikita sa Facebook mo or sa any account that you have. Kaya sabi dito, grandiose view. Talagang feeling mo, ang galing-galing mo. Yung ganon. Very talented ka. Kaya isang chord lang na alam sa gitara, nag-post ka na marunong ka ng mag-guitar. O, diba? Yung pala, isang chord pa lang yung alam mo. O, diba? Pero sa dito, ano yan eh, yung maliit, pinalalaki mo. Okay, yung ganon. Hindi na po yun maganda sa buhay po natin. Hindi na yan pagiging Kristiyano. At the same time, you crave for admiration. Nag-post ka ng picture mo. From time to time, chinecheck mo, ilan na yung like? Ilan na yung nag-like? Ay, 10 lang. Hindi ibig sabihin, ito maganda yung picture ko. Delete. Kasi hindi maganda. Mag-picture ulit, selfie. O, diba? At ang kuha sa taas dapat, mula sa taas. Kasi medyo maganda yung anggulo. O, diba? And then post again, and then check mo how many likes. Pag naka 100 likes, wow, talagang proud na proud ka. Kasi naka 100 likes yung face sa Facebook mo. O yung post mo sa Facebook. O diba? Ganyan minsan ang marami pong mga tao na sabi niya po natin na hindi pa na-penetrate ng Word of God yung pong kanilang mga puso. Aminin po natin dati, nung hindi tayo nakarinig pa ng mga salita ng Lord regarding all these things, ganun din tayo. Diba? Minsan ako, aminin ko sa sarili ko, ganun din ako. Sabi ng asawa ko, oh, ayun na naman, akin na yung cellphone mo. Kasi magpipicture naman ako, mamaya-maya lang sa Facebook na yan. Ganun. Pero as I heard and listened to the Word of God and I studied the Word of God, I felt shame to myself. Parang nahiya ako sa Lord, pasensya po, umiyaw ng tawad kasi hindi pala ito ang nararapat na gagawin po natin. We appreciate what is the gift of God. Pero yung labis-labis po doon ay hindi po pala talaga maganda. Amen? Yung kalabisan po doon. Amen? Sabi po doon sa Mark 8, chapter 8, verse 34. Anong sabi ng Lord? And calling the crowd to Him with His disciples, He said to them, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ano bang sinabi ng Lord dito? Malalim, mabigat, mga kapatid. Kung talagang pag-iisipan mo yung isang single verse na yan. Ano pong sinasabi ng Panginoon? Gusto mo ba talaga na sumunod sa akin? 3 things ang nare-require ng Panginoon. First and foremost, ano sinabi niya? Deny himself. Deny himself. Minsan talagang nawawala sa atin yung tayo pa rin ang nasusunod. Pero ang ninanais ng Panginoon, we have to deny ourselves. Denying ourselves, anong sinabi po doon? Ano ibig sabihin? Putting your wants and desires to the foot of the throne so that God will be lifted up. Amen? God will not be lifted up in our lives if it is still ourselves can be seen in whatever we do. Yung ako. If I may borrow yung sinabi po sa atin dati ng isang pastor, at parang pumapasok na po dito yung salitang pride. And what is the center of pride? Come to think of the word pride, ano yung pinaka-sentro? Anong pinaka-center? I. The center of pride is I. Ako. Diba? Ang ganda ko. Okay? Ang galing-galing ko. Puro ikaw ng ikaw. Diba? So yung pong sinasabi yun, dapat na we will learn how to deny ourselves. Everything that we want, anything that we desire, we have to put it at the foot of the cross so that we can see God in our lives. So that the glory of God can be seen in our lives. Amen? Amen. Ang second, sinasabi ng Panginoon, take up His cross. Ano po sinasabi? Giving your whole life to Jesus.
And giving our life to Jesus includes our social networking. Because it is a part of our lives. Amen? In every day of our life, gumagamit tayo ng social networking, na social media. So it is already a part of our life. So it means that taking up our cross means anything also that we posted, anything also that we do through the social networking, God must be glorified. Amen. Huwag naman sana na yung pati burdens natin, sarili nating burdens. Sabi nga, take up your own cross. Pero napakarami po yung makikita natin mga post sa mga friends ko. Anyway, they are unbelievers. Yung ba mga burdens nila, nakapost sa Facebook. Pati yung away ng mag-asawa, nakapost sa Facebook. Inaway ni ganito, nakapost sa Facebook. Hindi naman niya friend. Tama po dun si Pastor Rico, no? Yung sinabi niya, pinost mo yung galit mo sa Facebook, ang tanong, friend mo ba yung kaaway mo? Eh kung hindi, what's the use? At kung friend mo man, what's the use? Diba? Pwede ba kayo mag-reconcile? Hindi. Parinig nga, eka nga. So, dapat tinitingnan natin yung mga ganong bagay. So, sabi nga, take up your cross, our cross, and that's all the time, follow me, sabi ng Lord, and follow me. Kung doon pa lang sa first requirement ay hindi ka nakakomply, do you think masasabi mo, nagpa-follow ka nga kay Lord? No. There is a question. Amen. So, first, deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Amen? Napakalawak po ng mga katuan regarding this verse. But for now, yun lang po yung pwede ko maibigay sa inyo as related to our topic for today. Amen? So sabi po dito, ang best example for this is Jesus Himself. Amen. Though He is rich, He made Himself poor for your own sake. For my own sake. For our own sake. So, ang pinaka-importante pong tandaan natin, si Jesus ang napaka-the best na example po sa verse na ito. Amen? Even the verses Luke 9:23, kung gusto nyo po magsulat, even Luke 9:23, Matthew 16:24, pare-pareho po sila ng mensahe. Mark 8:34, Luke 9:23, and Matthew 16:24. Pare-pareho po sila ng mensahe tungkol sa denying yourself, taking up the cross, at the same time following Jesus. Okay, so dapat po tandaan natin yung mga verse na yun. Magamit po natin yun in due time. Secondly, isa pa daw is bragging. Do you understand the word bragging? Amen. So sige, bigyan po natin siya ng kahulugan. Bragging means saying something in a boastful manner. Okay, saying something in a boastful manner. Yun daw po ang ibig sabihin ng bragging. Sabi nga dito sa 1 Peter 5:5, be clothed with humility, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Okay, ayaw po ng Lord ang mayabang. Ayaw ng Lord na tayo ay nagmamayabang. Amen? Ang gusto ng Lord, kung meron naman tayong gusto ipagmayabang, walang iba, kundi si Jesus. Siya mismo ang pagmayabang mo, that you have Jesus in your life. Okay, so dapat po, mag-post tayo with all humility. Tingnan natin ako ano yung nasa heart natin. At the same time, ano ba ang sinasabi ng Panginoon? It's not good to brag. Tingnan po natin itong mga post na ito. Sige po. Okay, sabi ito isang post, my life is great. Okay, may nag-comment. Sabi niya, mine too. Sabi ng isa, much better than Will's. Maring friend po nila. And then another one, hey, we should all hang out sometime. O, diba? Nakita po ba natin kung paano sila na-brag sa buhay po nila? Okay? Sabi niya, talagang buhay ko, my life is great. Abay, tama. Kung talagang ito ay para papuri sa Panginoon. Kaya nagmayabang isa, ako din ba? Ang ganda-ganda ng buhay ko. Yung isa, aba, mas mahigit pa sa buhay na ni Will. Ganun din ang isa, ay bay, tayo magsama-sama. Magkakapareho sila ng buhay. O diba?
Talaga namang, it's a form of bragging. Why? Because the center there is their selves. Jesus is not the center doon sa kanilang pag-uusap. Amen? So it's a form of bragging. Another picture, sabi po dito, nakita ko po isang profile picture. Profile picture. Basahin natin. Sabi niya, I know, I'm the best. God, how I hate him. Nakakalungkot, di ba? Tapos naging profile picture. Just imagine how many friends does this person have? Na every time na mag-post siya, na every time na mag-comment siya, na every time ano man yung gagawin niya through the social networking, ito yung makikita nila. Talaga nakakahabag, parang nakakadurong puso pag nakita po natin yung ganitong uri ng mga post. How does this person hate God? Why? Because he loved himself. That's the only reason. Kaya naman, siya yung feeling niya sa sarili niya, talagang ang galing-galing na niya. And this is one of the best examples of bragging. Okay, so paalala for today that sabi nga ng Panginoon, with all humility, dapat tinitingnan natin kung yung ito bang ipopost natin ay pagmamayabang ba? Or sabi niya po natin, it's just a way of being thankful sa buhay na binigay ng Lord o sa mga blessings na ipinagkakaloob ng Panginoon. Yes, it's okay to post yung mga achievements. Yes, it's okay to post yung mga material blessings ng Panginoon, but make it sure it is for God's glory. Amen? Amen. Parang alam na nila, baka marami na mag-unfriend sa akin. Okay lang, as long as God has revealed something in your heart. Amen. I don't care at all. O, diba? Bahala na ang Lord ang mangusap. Sabi nga kasi, we should be humble. Why? Sabi nga, God resisteth the proud. Ayaw ng Lord na tayo po ay mayabang. Amen. Kaya minsan nakakarinig ka ng mga salita, Kristiyano ba yan? Ang yabang-yabang. O, diba? Diba parang sakit sa tenga? Kung hindi man ikaw yun, nakarinig ka lang as Christian, nasasaktan ka rin. Diba? Kapatid din po natin sila. Hindi man po natin sila kilala, pero we are all sisters and brothers in Christ. Diba? Ang sakit sa tenga para nakarinig ka ng mga ganon. So dapat medyo ingat-ingat din pag may time. Okay. Sige, number 3. Number 3 po dito sabi nga, concern about your, maukulang ng R, no? Concern about your larger audience as opposed to the audience of one. Ang tanong, to be honest to yourselves, why do we post on Facebook? Kayo ang sasagot niyan, huwag mo sabihin sa akin. Why do we post on Facebook? Kasi ito yung number 1 talaga na ginagamit natin ngayon. Why do we post things on Twitter? Diba? And from time to time, we are checking how many likes do we receive? And how many comments do we have? Ay, ano sinabi? May nag-comment. Ano sabi ka? O diba? Concerned ka doon sa mga bagay na yun. Sometimes these things ay sabihin nga po talaga natin, dito pumapasok ang kaaway. No? Maganda man yung intention natin minsan, pero may mga pagkakataon na sabihin nga po natin, may mga hidden motive din talaga kung bakit tayo ay nagpo-post sa Facebook with all the things that we have. Diba? Sa concern tayo sa kung anong sasabihin ng tao, anong sasabihin ng mga friends mo, paano yung i-comment nila. Natanong mo ba sa sarili mo, ano kaya ang sasabihin ni Lord? You are concerned about your audience. Large audience na sinasabi, but not concerned how you will follow Jesus. We should, sabi nga sa scripture, in all things, in whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of
God. For the glory of God. Yun po dapat ang tinatandaan natin bilang mga Kristiyano. Mahirap, pero tuturuan tayo ng Panginoon. Amen? Ang Lord lang ang makapagpabago sa heart po natin. Amen? Sabi nga, the scripture tells us that in all things, we are to please God and not to please people. Ang hirap i-please ng tao. Amen? Talagang may mga taong ayaw ka, may mga taong gusto ka, pero meron talagang aayaw sa'yo. Na wala ka namang ginagawa, katulad yung sinasabi ng kapatid, wala naman siyang ginagawa masama, pero bakit ayaw niya sa akin? Diba? Even me myself, sa school namin ganun, ano ba itong vice principal na to? Sabi nga ng mga kasamahan ko, oy, Miss Lani, wag lang na ikaw ay buntis. Baka mapaglian mo pa. Hayaan mo siya na lang buntis, ikaw yung paglian. Sabi ko, Lord, talagang give me patience, understanding, and love. Every day kasama na sila sa mga prayer list ko talaga. O diba? Minawiden ng Lord yung ating mga dapat na ipag-pray. Kasi maliit na bagay. What is this, Miss Lani? What is this? What is this? Pero pag yung mga Arabic, sabi ko, Lord, yun lang pinagkaiba nila. Arabic sila, ako Pilipino. Yan lang. Pero maliit na bagay, hindi sila mapagalitan. Ikaw Pilipino ka, maliit na bagay, ang laking issue. Mga ganon. Sabi ko nga, patience, Lord. Sometimes may mga tao talaga na ayaw ka. Kaya it's very hard to please people. Yun po yung point ko. Kaya, si Lord na lang. It's very easy to please God. Amen? Amen. At maramdaman mo yun na talagang natutuwa si Lord sa buhay mo. Maramdaman mo yung kapayapaan. Wala kang kausap, kausapin mo si Lord. After 30 minutes, 1 hour, maranasan mo yung pagyakap ng Panginoon. Sapat na. Masigit pa sa yakap ng asawa. Amen. Amen. Kasi lagi ko wala. Ay, gano'n. Pero pag si Lord, sabi ko, Lord, talaga siguro yun ang purpose mo, kaya nilayo yung asawa ko, kasi mas masarap kang yumakap. O diba? Talagang, pag si Lord yung kausap natin, talagang, andun yung kapayapaan, ano? Ang sarap. Amen? Amen. Pag may problema ka, kausapin mo una si Lord, maranasan mo yung kapayapaan at yung kasagutan sa lahat ng mga tanong mo. Amen? Amen. Ganun ang pagmamahal ng Lord. Amen? Yan ang bank lang para sa Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Na-enjoy niyo ba ang presence ng Lord sa buhay niyo? Amen. Enjoy lang po natin yung presence ng Lord. Other things will follow. Amen? Other things will follow. Yun po sinasabi po natin dito. Huwag po tayong concern sa tao. Maging concerned po tayo. Ano ang sasabihin ng Panginoon? Amen. Yun lang po sa buhay po natin. Okay, number 4. Communication interruptions. Nakaka-interrupt pala siya talaga sa communication. Parents having problems with children so addicted to online games, Facebook, Twitter, etc. Diba? Siguro may mga magulang na dito na halos hindi na makausap yung mga anak. Bakit? May ka-chat sa Facebook. Diba? May ka-online chat, kaya hindi mo na makakausap. Pag tatawagin mo, anak, Skype tayo. Eh, kasi di pa ako tapos. Clash of Clans. O, diba? Member pala siya doon. Sabi ko nga doon, isang bata na sa school, may COC ka ba? Clash of Clans. O, diba? Natutunan ko yun sa kanila, COC, in short. Sabi niya, yes, ma'am. Yes, miss. Sabi ko, ano ba yung benefit ng paglalaro niyan? Kasi marami na yung na-addict before Dota. Diba? Sabi nga, marami pa mga susunod daw. Kaya ano ba yung benefit? Sabi niya, I can gain friends. Okay? Kasi daw, sa paglalaro, nakaka-gain din naman siya ng friends. Kasi tinanong siya kung yung benefit, nakaka-gain daw siya ng friends. Kasi it's a worldwide game nga naman. Kaya through playing this game, nakakamit siya ng iba pang mga kaibigan. Sabi ko, what do you see as an disadvantage? My mom get angry all the time. Sabi ko, why? I cannot even eat. I cannot even study. That's why my mom always angry with me. See? Yun po sinasabi natin, effect
ng social networking din talaga. Yes, nakakagain siya ng friends, pero ang communication nahinder na. Before, ang mga bata, lagi nakikipag-usap sa magulang. Tama. Mga kapanahunan natin. O, di ba? Ngayon, mga kapanahunan ng mga bata, wala. Laptop, iPad, tablet, at kung ano-ano pa. Doon lang sila naka-focus. At once na nahawakan na nila yon, hindi mo na sila makakausap. Hindi mo na makuha ang complete attention nila. Maliban na lang kung alisin mo sa kamay niya at talagang harapin mo siya at kausapin. Tama? Amen? Marami na po sa mga bata. So, sa mga may anak na, ingat-ingat din sa pag-pamper sa mga anak po ninyo ng mga bagay na ito. Minsan kasi mga parents busy din. Kaya yung time ng mga bata, doon na lang nabubuhos sa any gadget na gano'n sa social networking. Just imagine, I have read one story, 14 years old, gamit lang ng Facebook account, nagkaroon siya ng asawa. 14 years old. Anong muwang ng 14 years old? Parang bagito lang. Just 14 years old. Napaka-risky ng ganitong uri ng mga social networking, lalo sa mga bata. So, konting ingat para po sa mga anak po natin. Amen? Amen, konting ingat. And sabi dito, sa husbands and wives, okay, who are so involved with their own social networking. May narinig ako doon sa reklamo ng isang co-teacher ko before. Uy, may mga usap-usap. O, kamusta naman kayo ng asawa mo? Ay, nako! Mas kinakalikot pa niya ang laptop kaysa sa akin. Parang na-shock ako sa ganung reaction, no? Parang ganun. So, talagang, ibig bang sabihin, yung asawa, doon na nakafocus sa bagay na yon kaysa sa relationship nila bilang mag-asawa. So, sa mga may asawa na po dito, okay? Tama lang na may social network, gamitin po natin siya sa maayos na pamamaraan. Kaysa naman yung asawa ay talagang walang tigil sa kaka-Facebook, kaka-Twitter, etc. Si asawang babae, galit na galit na. Kulang na lang itapon yung laptop para lang siya ikausapin. So, be careful sa lahat ng ganito. No? So, pag sa bahay, asawa. Di ba? Pag nandiyan yung asawa mo lang. Minsan, si Brother Ricky, pag hawak ko na to, nandito ako. Papalusin ba? Kaya tinatago, pagdating na niya, Facebook namin dalawa, naka-set aside. Naka-set aside na. Kaya pag Thursday night, sorry, pag may mga gusto ko yung sabihin sa akin, busy lang ako. Pag Friday, yung gusto makipag-date sa akin, sorry, may ka-date ako. O, diba? Yun lang naman, hanggang doon lang. Kasi pagdating ng Friday night, wala na yun. Hanggang Thursday naman ulit. Ibig sabihin, it should be na tayong mag-asawa, katulad ng natutunan natin sa YCM, in-nurture ang relationship. Huwag niyong hayaan na ang social network ay maging daan sa ikakasira ng inyong relasyon bilang mag-asawa. Pag kayo'y nasa bahay, asawa lang. Amen? Sa lahat ng may mga asawa po dito. Sa mga wala, ipag-pray nyo. Amen. Sige po. So, communication is very important to build a strong relationship. Amen? Amen. Communicate to each other more often. Amen. Ang malaking kinakatuwa ko talaga sa Panginoon. He has given me a very loving husband. Oh, talagang every morning, hindi yan mafi-fail na tatawag sa'yo. Minsan, nilalaw speaker, nagbibihis ako, malilate na ako. O, diba? Pero usap pa rin. Okay, pagising sa umaga, pag alam mong papasok na yan, tatawag yan muna. Hindi siya makapag-start daw ng kanyang day na hindi niya ako feeling love. O, diba? Feeling in love, diba? But then, I know na ito yung gift natin sa Panginoon.
to have such people in our lives. Amen? Yung i-bless tayo ng gano'n ng Panginoon is enough. Is enough. So, dapat in-nurture talaga yung communication. Amen? Sige, tuloy po tayo. Ang number 5 po is lack of Christian-centered discussion. Okay, ano po ibig sabihin po doon? Sabi ng Romans 12:2, and be not conformed to this world, but yet transformed by renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Why? Because sometimes, no, may mga discussion sa web, sa mga post, na talagang wala na yung Panginoon. Nag-post lang yung isang kapatid na ganito ganyan, may galit. Uy, ano na? Okay, in short, this is what we call gossip. Okay? Ang kapitbahay kong ganito, namatay. O, diba? Tapos isa, ay, talaga? Kailan? Hanggang sa pinag-usapan nyo na ang napangaraming bagay na hindi na karapat-dapat. Amen. Nakita mo na po si kapatid ng namatayan. Aba, nilike mo pa. Namatayan mo na nga, nilike mo pa. O, diba? Hindi ba pwedeng ipag-pray na lang? Nakita mo, and then mag-comment ka na lang kung gusto mo talaga na na-acknowledge mo yung post niya. Yung nag-post si kapatid na may sakit si ganyan, aba, nilike mo pa. Para bang sinasabi natin, yes, praise the Lord. O, diba? But I know, sometimes, iba rin yung ating intention. Amen? Pero I pray na yung intention natin ay malinis na nilike mo kasi nakita mo yung post niya. Ganun lang yun. Amen? Pero sabi dito ng ating verse, we should not conform. Ano man yung bad things na nakikita natin sa mga social networking na ito, huwag ka nang mag-agree. Huwag ka nang mag-comment na, oo nga. Okay, diba? So, huwag nang mag-agree sa ganitong uri ng mga posts. Yung mga gossips, okay, na sabihin po natin, sabi nga ng tulong ni Pastor noon, hindi tayo dapat kabahagi ng chismis. Okay? Ano man ang dapat nating chismis, si Jesus na lang. Kung meron kayong dapat na pag-usapan, si Jesus na lang po. Amen? Hindi yung buhay ng may buhay. Nananahimik yung tao, pinag-uusapan. Diba? Hindi po maganda. Sometimes nakapagbibigay tayo ng hindi rin magandang judgment towards them. Nagja-judge na tayo agad, nag-conclude na tayo agad. Hindi pa po pala yun ang katotohanan. So mahirap na ma-involve tayo sa ganitong uri ng buhay. Amen? So as Christians, hindi po yun inaasahan po sa atin. Sabi nga, do not conform. Para ma-prove daw po natin that we are really following the will of God. Amen? Sige. Number 6. Materialism and lack of truthfulness. Nagka-Adidas sa Facebook agad. Picture ng shoes, diba? Tapos nandun agad. Okay? Okay. Sabi nga ni Pastor, baka naman, for a very, very long time, hindi talaga siya nagkaroon ng kanyang uri ng item, ng bagay na yan. Kaya sa kagalakan niya, kaya niya na i-post yun. No problem with that. But for us, sometimes we have to check our intention. We have to check our motives. Kung ano ba talaga ang dahilan. If you are thankful enough, kaya mo nga na i-post yun, purihin ang Panginoon. Pero kung pinost mo yun, dahil gusto mo lang magyabang, ito na naman tayo sa bragging, wag na lang. Amen. Wag na lang. Kasi hindi maganda ang intention po natin. Amen? Amen. So we have to check again material things, no? Sa buhay po natin. Sabi po doon sa 1 John 2:16, for all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride in possessions are not from the Father, but are from the world. Amen? Yung pong pagiging proud mo to have something in your life. Okay, and then, hindi ka naging thankful lang. Parang gusto mo lang siyang ipagmayabang. Kaya, ginawa mo yung bagay na yun. Hindi daw po yun ang galing sa Panginoon. Kaya huwag mong iriso na, wala, thankful lang ako, kaya pinost ko yun. Pero hindi naman nakita doon sa post mo. Dapat samahan mo ng Word of God. Amen? Dapat samahan mo that you are thankful
faithful sa Lord. Kaya meron kang ng bagay na iyon. Amen? So that if people can see that post, that they will see Christ in you. Amen. Amen? They can see still. Okay lang na mag-post ka ng bago mong sasakyan. Yes, it's a blessing to let people know that you are blessed. Amen? But don't forget the Word of God. Don't forget to acknowledge God while posting these things. Amen? Amen. Amen. So, sa lahat may mga bagong, anything, you can post. Walang problema. Diba? It is a blessing from the Lord. Material blessing from the Lord. At sabi nga, lack of truthfulness. Why? May camera 360. Amen? Ay, may post. Ay, ang pangit ko dyan. Teka, ayusin. Aba, nag-camera 360, inayos. Ang tangos ng ilong. Diba? Ang kinis-kinis ng face. Oh, diba? Uy, napapahanga ang lahat. 100 plus likes. Ang po talaga ng mga kadami-dami, yung pala, fake. O, diba? Kaya ang dami pang nag-comment, can you be my friend? O, diba? Talaga ganun, hanga-hanga sila sa beauty mo. Pero yung pala, kulang ng katawan. Kasi fake. Fake ang ilong. Pag nakita na, I have seen one post, hindi ko lang talaga siya makita. I keep on searching. No? Doon po sa sinasabi pong mga post na ganito. Kasi yung dati hindi siya maganda. Okay? Sa katotohanan na pala hindi siya maganda. Pero yung mga pictures niya sa Facebook, ang ganda-ganda niya. And then so many guys are so interested na maka-date siya, na makita siya. So sa una, chat lang. Facebook chat lang, ganun. Until one day, ay napilitan siya kasi nagustuhan na niya yung guy. May nakita siyang guy na gusto niya. Nakipag-meet. Okay, nandun na sila sa place. Meeting place. Hanap yung lalaki. Doon sa lugar na yun. Hanap. Tapos yung babae nandun na. Ay, ito yun. Kaya sa loob niya, ito yung lalaki. Nakaupo na siya doon sa table. Tapos tinawag niya. Sabi ng lalaki, do I know you? Diba? Ako yung ka-Facebook mo. Nagulat yung lalaki. Kasi sa Facebook, ang ganda niya. Pero ang katotohanan, iba pala. So, kaya yung date, in short, hindi natuloy. Biglang layas si lalaki. Di ba? Minsan kasi mga post natin walang katotohanan. Kaya dapat, pag nag-post tayo, isipin, siguraduhin na ito ay totoo. Why? It is a testimony of God. Amen. As Christian, it will be a testimony. Ano man ang lumalabas sa ating mga labi, maging testimony po yun. Amen. So, pag ayaw ng Lord, ng walang katotohanang testimony. Amen. Ito po ay ikinagagalit din ng Panginoon. Amen. Sige po, number 7 and the last na. Potential for improper male-female relationships. Sa mga singles yata to, or maaaring sa iba na rin, na naging product ng, sabi nga, meeting people online. Di ba? Hindi ko naman siya talaga binibigyan ng masamang connotation. Why? Because me and my husband is a product of one. Di ba? We meet online first. And sabi nga nila, ito yung mga social network ang naging daan kung bakit kami nagkakilala. Yahoo Messenger. Diba? Chat lang. Okay, sabi na niya, suplada mo dati. Siyempre, no? Bilang babae, kailangan kilalanin mo muna siya. Sino siya, diba? Lahat ng details, alamin mo. At ang first requirement, Senomar. Diba? Certificate of no marriage. Diba? Sinisigurado natin yan, mga babae. Isip-isip. Diba? Yan ang unang requirement. Senomar. At the same time, meron siyang Lord sa puso niya. Yan ang dapat hinahanap natin, yung my Lord sa puso niya. At the same time, siya ay talagang deserving of your love. Okay, so meeting people online. So many are victim of this. Marami po kasi single nga naman, baka wala na talagang nanligaw, nag-try nang yan ng pag-chat-chat, nagbabasa kali, yung ganun ba?
Okay, meron po akong best friend from elementary to high school. Okay? At one day, nag-message po siya sa akin. Sabi niya, best tawag nun kasi best friend nga daw eh. Di ba? Sabi niya, best friend, di ba akong makahingi ng favor? Ako naman, sige, ano yun? Can I borrow 20,000 pesos? In pesos naman. So parang, di ba, pag talagang na-discern mo naman na yung tao ay nangangailangan, okay lang. Pero I come to the point na tinanong ko siya, bakit? For what? Ganon. Yung pala, sabi niya kasi, meron daw siyang chat, meron siyang friend, meron pinadala sa kanyang package. Ngayon, yung package na yun ay dumating daw ng Malaysia. Kaso lang, hindi ma-release ng Malaysia going to the Philippines kasi may kailangan pang babayaran na something like $500, parang ganun. So sabi niya, sabi daw sa kanya ng guy, magpadala siya ng amount na at least ay $5,000 US dollars para ma-release yung package papunta sa kanila. And then sabi daw ng lalaki, anyway, may pinadala ako sa yung money, yun nga lang, kasama doon sa package na yun. Parang nag-isip naman ako nagpapadala din ako ng bagahe. Pero never din naman talaga na nasabihin mong dumaan doon sa isang country na trap, o hindi ma-release, yung something ganun. So na-share ko sa kanya, alam mo, best ako nagpapadala din ako ng bagahe mula dito, papunta sa amin. Pero never din naman nangyari ganun. So parang hindi ba pwede ka kung nakausapin mo muna yung guy. Parang dating, parang ang sama pa ng loob niya. Kasi parang bago ko siya pahiramin, para madami pang ek-ek, mga ganon. Pero sabi ko, concerned lang ako sa'yo. Siguraduhin mo din muna, baka ako scam yan. Ganon. And then after that, sabi niya hindi. Kasi kachat ko siya, mabait siya, German daw yung lalaki. At the same time, lagi niya akong kachat, pati yung anak ko, nakakausap niya, hindi lang chat, kundi may kasama pang tawag. And everything. In short, talaga nangailangan daw siya ng 20,000. Sabi ko, sorry best, talagang for now, hindi kita mapagbibigyan. Although alam ko din naman na I can. Pero ayaw ko siya mapahamak. So hindi ko siya pinahiram ng such amount. Until sometime, mga after 2 months siguro, kinamusta ko siya kung ano na nangyari sa problema niya. And all the while, napatunayan nga niya na scam lang. At yung lalaki ay talagang hindi na daw niya mahanap even online kasi hindi siya nagpadala ng such amount. So, ingat din po tayo. Kasi sa kagustuhan niya makapag-asawa eh. Sa kagustuhan niyang, kasi, single mom. Iba yung ganun. Alam naman natin, iniisip niya, wala nang Pilipino daw na maging seryoso sa kanya kasi may anak siya. Yung mga ganung mentality. Kaya, ibang lahi na lang kasi they have their, parang liberate na pag-iisip. Kaya okay lang din sa kanya. But then, be careful. Ito po isang maging malaking warning po sa atin that meeting people online is not all the time a blessing for us. Amen. For some, yes. Maaari sa aming mag-asawa, naging blessing siya, but not all the time. Amen. So sabi po ng word, 2 Corinthians 6:14, do not be equally yoked with the unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has the light with darkness? I know na marami po yung online people na talagang walang Christ sa puso po nila. So, as Christians, huwag ka nang makipag-chat sabihin niya po natin, wala pang Panginoon. Kasi alam mo na mapapahamak ka lang. Amen? Hindi naman natin sinasabi, ginajudge lahat ay masama. No. Ang ibig po natin sabihin dito, dapat naging maingat po tayo bilang mga Kristiyano. Amen? Gamitin po natin yung wisdom na ipinagkaloob ng Panginoon. Sa lahat ng mga single, pray! Pag-pray nyo lang ang partner nyo. Amen? Pray! Natadaan yan sa prayer and fasting. Amen? Huwag masyadong magmadali. Pero wag naman masyadong late tulad ko. Wag naman masyadong late. Kasi kahit anong try namin na gusto magkaanak, wala pa rin eh. Gusto namin magkaanak, Lord, we want. Talagang wala. Wag naman masyadong late. Kailangan alam mo yung tamang time. Wait for the perfect timing of the Lord. Wag masyadong ma-rush na pag nakakita ka na,
akin na to. Yes, Lord. Thank you for the answered prayer. Yes, Lord. Eh, na-confirm mo na ba sa Panginoon na siya na nga ba? Diba? Ibibigay at ibibigay ng Panginoon ang karapat-dapat sa'yo. Amen, Yong? Amen. Amen. Mag-antay ka lang at darating din siya. Sabi nga ni Brother Ricky, uy, alam mo bang pinag-pray kita? O, diba? Dinaan daw niya sa prayer and fasting. Kaya naniniwala ko sa prayer and fasting para pala. O, diba? Pray and pray that God will bless the desires of your heart. Amen? I know na marami pong nag-read testimony niyan. Okay. Now, as a challenge, I will leave you this. Sabi nga, think before communicating. First, is it true? Lahat ba na ipopost mo ay may lamang katotohanan? Amen. Is it true? So, if it is true, go ahead. Amen. Secondly, is it helpful? Helpful ba yung ipopost mo or wala lang? Kung wala lang, ay wag na. Di ba? Wala lang, post dyan, wala lang. Then wala lang din. Okay, is it helpful? Okay. Is it inspiring? Make it sure na mayroong taong pag nabasa niya ay talagang mai-inspire siya to love God more. Amen. Because sometimes we don't know what others are experiencing. Based sa buhay po natin, may kanya-kanya tayong mga karanasan. Pero once na nag-post po tayo ng something, make it sure that you will inspire people out of that post. Amen. And next, is it necessary? Kailangan ba talagang i-post? Tanungin mo muna yung sarili mo, huwag pa bigla-bigla. Kailangan ba? Na i-post mo yun? What for? Okay, question muna yung sarili before posting. And next, is it kind? Minsan naglalabas tayo ng galit natin. May kung ano-ano pang mga salita. Kay galit mo, nilabas mo sa Facebook. So, hindi maganda sa nakakabasa. So, be sure that it's kind. And, sabi nga, think again. Bago mag-post, isipin mo yung mga bagay na yan and think again. Kailangan nga ba? May katotohanan ba to? Faith ba to? Okay. Ito ba ay kailangan? Makaka-inspire ba ako ng mga tao through this post? Okay. If you think so, the answer is yes. Then go ahead. And the Lord will bless what's in that post. Amen? If God is being glorified through that post, then go ahead. Sapagkat alam mo na ito ay para sa Panginoon. Amen? Sabi nga, in everything you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Amen? Amen? Can we give the Lord a amen? And I invite the worship team, and let us worship the Lord.